Ang paalam ay mag-outing. May outing itong si Echo. Yan ang paalam niya sa jowa niya na si Jella. Pero may ibang nangyari doon sa outing na yun. Ang masaklap, may nangyari kay Echo pati sa kanyang itinatagong babae. Kung hindi pa raw pinaamin ng mga kaibigan nitong si Echo, sa ginawa niyang panloloko, hindi pa rin daw magtatapat itong si Echo sa totoong nangyari kay Jella. Aminado naman po itong si Jella na gulantang pa rin siya sa nalaman na panloloko ng magaling niyang jowa. Pero sa puntong ito, talagang nangingibabaw daw sa kanya ay yung matinding ang kataksilan nitong si Jello. Ibig sabihin ba nito ay galit pa itong si Jella? Hindi pa niya mahanap sa kanyang puso ang pagpapatawad? Yan po ang malalaman natin. At maitanong na rin, ba't hindi ka kasama rin sa outing? Di ba? Sino bang mga kasama niya sa outing? Jella ng Pasig, kausapin na nga natin. Jella, magandang tanghali. Hello po, Kuya Poy. Good afternoon po. Magandang tanghali sa iyo, no? Ito na nga yung una kong tanong, bakit hindi ka kasama doon sa outing? Ano ba yon? Mga kasamahan sa trabaho, sa school? Nasaan ka nun? Ano po kasi ako nun nasa work po kasi ako. Okay. Pero sino nga yung mga kasama nitong si Echo? Circle of friends po niya. Na kilala mo rin naman? Yes po. Actually, close ko nga po yung iba po dun. Aba, ka-close mo, pero doon din sa same outing na yun ay kasama yung itinatago niyang babae. Ito bang babaeng itinatago niya kamo ay kasama doon sa circle na yon? Yes po, kasama po siya sa circle po na yun. Ibig sabihin nakakaharap mo. Opo. Nakakasama ko rin po. Anong experience mo muna? Bago natin pag-usapan yon, anong experience mo? Nakakapag-usap ba kayo nung babaeng iyon? Paano ang pagtrato ninyo sa isa't isa? Actually po, yung babae po na yun is hindi ko po talaga siya close. Pero yung pinsan po ng babae na yun, yun po yung close ko po. Yung pinsan nitong babae na pala ng boyfriend mo, may alam ba sa relasyon nila? Nagulat din po sila, hindi din po nila alam. Oh, okay. Teka, eto na. Ito na, hinga na kita ng kwento. Ano ba nangyari doon sa outing na yan? Yan ba yung mga overnight outing tapos inuman? Alam mo na. Opo, ganun po. Nagka-inuman din po sila. Okay. Nagkainuman na. Matagal na raw ba na merong relasyon ito o hindi naman? Doon lang. Sa balita ko po, doon lang daw po nangyari. Nagkain laban. Uminit ang katawan po? sa inuman. Init po siguro ng katawan. Basta may alak, may balak. Yan na naman yung mga hirit na sinisi na naman sa mga alak. Ganun ba? Opo. Sige. Papaano nangyari? Doon ba mismo sa lugar na pinag-outingan? Naging malambing lang ba sa isa't isa? Naging extra sweet sila? Papaano raw ba? O talagang merong umaatikabong aksyon na ikinagulantang ng mga kasama nila doon? Actually po, ang nangyari, dapat po, doon sa may resort na pinuntahan nila, is meron pong 2 kwarto. Yung ex ko po, is doon po dapat siya sa kabilang kwarto na hindi po kasama yung babae. Pero nagulat na lang daw po yung mga kaibigan po nila na yung ex ko po is lumipat po ng kwarto kung nasan po yung babae, tapos doon daw po tumabi. Doon tumabi, kasama rin sila or silang dalawa lang? Kasi syempre, pagka ganyan, mga group of friends kayo, hiwalay naman talaga yung babae doon sa mga lalaki. Di ba? Opo. Bali, ano po siya, mix rin po kasi yung gender na nasa kwarto. Bali, parang yung turingan na po kasi talaga nila is parang pamilya na po talaga, like close na. And then, parang
tulog na po yata lahat tapos nagulat na lang po sila pagising nila is magkatabi na nga daw po tong dalawa. Magkatabi, meron kasing magkatabi na wala namang mali siya, nagpapahinga lang talaga. Ano bang itsura ng Ah, pagkakatabi? Bale, yung pagkakatabi po nila, may picture po nun nakita ko rin. Bale, yung pwesto po nila is yung babae nakaunan po sa braso po nung ex ko. Tapos parang nakakumot po sila. Pero hindi naman po sila like, totally nakakayaka. Pero parang ganun po yung itsura po nila. Okay. Pero sabi mo nga, lasing eh. Nakainom. Hindi kaya yun lang rin yung defense nila? Ang depensa, nalasing lang kami. Wala na. Ganun lang ang nangyari. Nakatulog kami. Nagmukhang magjowa pero wala naman. Yung ex ko po mismo umamin po Hmm. na naghalikan din po sila. Ayun na. Umamin na. Okay. Oh. Anong pagka-uwi, galing doon sa outing na yon, o hindi pa sila nakaka-uwi, alam mo na yung balita, ganun ba? Meron ng ngayon pwede na mag-text eh. Hindi ko po siya nalaman agad. Like, after 5 months ko pa po siya nalaman. Actually, clueless po talaga ako as in wala po kong kaalam-alam sa lahat po nang nangyari. Nalaman ko lang po siya nung kumamin po siya. Ilan yung sinabi mo? 5 months? After pa? Yes po, 5 months. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin kayo na magkarelasyon na walang nagbabanggit sa'yo nito? Opo, parang gano'n na nga po. Kahit yung ka-close mo na pinsan nitong nung si babae? Hindi rin po nila sinabi po sa akin. Sinubukang pagtakpan. Okay. Kailan finally at ano yung dahilan para malaman mo na talaga, Jella? Kinailangan mo ba mag-imbestiga? May napansin ka bang kakaiba sa mga ikinikilos at sa pakikipag-usap nitong mga ng circle of friends ng boyfriend mo sa'yo na parang aloof sila, no? Parang medyo paiwas. Napansin mo ba yon kaya nag-imbestiga ka na? Hindi po ako nagkaroon ng idea na nagawa niya po yun. Pero parang as a babae, parang nagkaroon po ako ng konting instinct na parang may iba yung pakikitungo po nila sa akin nung Christmas party po. Actually, nakasama ko po sila ng Christmas party. And then, andun po yung girl and then lahat po sila alam po yung nangyari. Oh. And then, nalaman ko po siya kasi ito pong mga kaibigan po nila, which is yung kaklose ko rin po, isa po doon is, pinipressure po tong ex ko na sabihin na po sa akin. Kasi kung hindi daw po nila sasabihin na sa akin, sila na daw mismo magsasabi po sa akin. Nakainom na naman sila nun. Tama ba? Opo. Kaya medyo Inuman na malalakas naman na po. ulit yung loob. Di ba? Opo. Parang Opo. hinihila, anong tawag mo rito? May pa-open forum sa Christmas celebration ninyo. Nung Christmas celebration po is wala naman po. Bali parang napansin ko lang po na parang medyo iba yung pakikitungo sa akin ng babae. Parang ilag po, ganun. Tapos may mga meaningful yung tingin po nila sa isa't isa, mga ganun po. Pero hindi ko po talaga siya in-expect na may ganun po palang nangyari. Ayun. At kailan mo na nga finally nalaman, meron ng humihirit no, na aminin nyo na. Ganun ba yon? Inamin niya po sa akin December 31. Mag-New Year po. Mag-New Year po ako umiiyak. Napili niya pa talaga sa pagtatapos ng 2025, May pasabog rin siya. Bago ang putukan, may pasabog. Oo nga po eh. Ang sabi niya po kasi nun, gusto niya daw po bago matapos yung taon po na yun, is wala na daw po siyang tinatago. Tapos ayun po, umamin nga po na may ganun nga pong nangyari. Pero, karugtong nun, ano pang iba matatapos? Matatapos lang ba yung panloloko niya, yung pagtatago nung sikreto na yun, o matatapos na rin yung relasyon ninyo? May ganun din ba siyang sinabi? Wala po siyang sinabi. Like, after niya pong umamin, parang, after po namin mag-iyakan, mag-usap, parang, wala na po and something. Pero, that time po kasi, medyo in denial pa ako na parang, hindi ko alam kung i-accept ko po ba siya or gano'n. Pero, gusto ko pa rin po siya. Kaya, ako po nagsabi sa kanya na hingin niya po yung forgiveness ko. Parang, ako pa po yung nag-beg.
Nagtuloy-tuloy po kami. So hindi niya naman pala gusto mag-sorry, ikaw nagpapasorry ka pa. Ikaw naman, Jella. Parang ganun po. Hmm. So, love mo nga kasi. Pero ano nangyari? Oh. Nag-sorry pa ba? Itong si lalaki, si Echo. Nag-sorry naman po siya. Bale, 2025 po, naging okay po kami. Naging kami pa nga po eh. 2026? 2025 po. 2025. So nangyari pala yung Yes. Christmas celebration na sinasabi natin, 2024. Yes po, 2024 po. So kayo pa ng last year. Yes po. Okay. Yung pagsosorry ba ay merong kasabay na pagbabago at mga panibagong pangako? Yung mga stage po na naniligaw po siya sa akin, nakita ko naman po yung pagbabago niya. Hindi ko naman po siya nakitaan ng parang tendency na manloko po ulit, ganun. Pero nung naging kami na po, parang ang nagbago po sa kanya is mas naging mahigpit po siya sa akin. Na parang takot po siya na gantihan ko siya sa ginawa niya sa akin. Well, naturally, hindi ka papayagan kapag ka nagpaalam ka na may outing. Sama siya. Ganun ba yun? Diba? Gawain niya daw po. Oo, gawain kasi takot na sa sariling multo. Okay, pero dito ba, yan, speaking of forgiveness nga, ikaw ba sa tingin mo worth it yung pagpapatawad mo dito kay jowa at pagbibigay ng panibagong pagkakataon? For me naman po, bilang forgiving na person, like, hindi, gusto ko po kasi pag magla-let go po ako ng tao, gusto ko po, ibigay ko po lahat para wala po akong pagsisihan. Kumbaga, depende na po sa kanya kung ano po yung ibabalik niya po sa binibigay ko. So tingin ko po, for me, worth it naman po siya para sa akin sa sarili ko na sinatisfy ko po yung sarili ko na ibigay sa kanya lahat. Tapos, siya lang po tong hindi po naging sa akin. Yes po. Hindi naging matapat. Yes po. Okay. So, meaning, wala na nga kayo ulit nitong si Echo. Opo. Wala na. Ano naman ang nagpahiwalay sa inyo? O sino? Bumalik ba yung babae? Yung natapos po kami nitong November lang po, 2025. Kasi po, parang sinabi ko po sa kanya na papatawarin ko po siya, pero na-realize ko po na hindi po pala ganun kadali. Na lagi, hanggang sa panaginip ko po, nakikita ko pa rin. Parang naaalala ko pa rin po yung mga ginagawa po niya. Hanggang sa naging paulit-ulit na po siyang pag-aaway namin hanggang sa napagod na po kami. Ang mga pag-aaway ninyo tungkol saan? Sa mga extracurricular activities niya na naman? Opo, yung mga inuman-inuman, tapos may mga babae sa inuman, mga ganun. Okay. Alam mo, ito merong mga komento, sabi ni Mayu, ang ibig sabihin lang niyan, mag-stop ka na ate, marami pang guys dyan na para sa'yo at mamahalin ka ng todo. Okay? From Mayu. Si Helen Dizon naman, sabi niya, ay grabe naman yung ginawa ng ex mo, walang delikadesa. Huwag mo nang dibdibin yung ginawa ng ex mo. Ang isipin mo na lang, hindi ka nawalan, kundi siya yung nawalan. Makakakita ka pa ng higit sa kanya. Cheer up, Jella. At least, hindi pa kayo kasal. Libangin mo ang sarili mo at huwag mong panghinayangan ng isang taong cheater. Yan, at least nabuking mo na ang kanyang ginagawa. Okay, pero sabi mo nga kanina, 'di ba? Worth it naman yung pagpapatawad ko kasi nabigyan siya ng isa pang chance, but hindi talaga nagwo-work para may kulang. Kahit pa nga pinatawad mo at binigyan ng isa pang pagkakataon yung tao. So Jella, ngayon ba meron ka ng bagong mga naging kaibigan? May mga nakilala naman po akong mga bagong kaibigan po. Pero sa ngayon po is hindi po muna ako siguro makakakilala ng ibang lalaki. Yeah. Hindi pa po. Open for friendship pero hindi muna sa relationship na naman, romantic relationship. Yes po.
Ganun lang. Kumusta pala yung communication mo naman din doon sa mga friends ninyo ni Echo? Meron bang Ah, meron bang pagsisisi na bakit ba nakilala ko pa kayo? Biruin mo, 5 months niyong itinago sa akin ito. 'Di ba? Tapos mga kaibigan talaga ang tingin ninyo sa sarili nyo or ikaw ay natuto na kapag ka ganyan ang mga tao, hindi yan yung kumbaga trustworthy na mga kaibigan. Kakilala mo yan, oo. Pero by this time, kapag ka may mga ganyan na mga sikreto na hindi ipinarating sa'yo na dapat mo naman talagang nalaman na, yung loyalty kasi napakahalaga niyan. na-realize ko po na na his friends are not really my friends. Hmm. Kanya yun. Sa partido niya yun no? Oo. Opo. Oo, yun din yung dapat nga rin po nating malaman sa iba mga nakikinig ngayon. Oo, siyempre ang poprotektahan yung kaibigan nila, yung mas matagal ng anong tawag mo rito, merong investment na ng panahon, ng pinagsamahan, kahit may mga kalokohan, mapagtatakpan at mapagtatakpan. 'Di ba? Kaya mahalaga rin kung tayo ay papasok sa isang relationship na makilala natin yung mga kaibigan na pinagkakatiwalaan nung partner natin. Not necessarily maging as close tayo katulad nung partner natin, but at least meron kang tamang level o lalim ng pagkilala sa kanila. 'Di ba? Hindi pa puwedeng, sige tiwala diyan yung boylet ko o yung girlfriend ko 'di ba? Tiwala, sige sila na lang, close naman sila niyan. No, you get to know yung kilalanin mo yung mga taong nakapaligid din kasi ano yung kasabihan nga, Jella, tell me who your friends are. Dugtungan mo. Jella, Hindi ko. tell me who your friends are and I'll tell you where you're going. Hindi ba? Mali, mali. Okay, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. 'Di ba? Sasabihin ko sa iyo kung sino ka rin. Natural. Oo, komportable, masaya ka kasama ang mga tao halimbawa na mga magnanakaw. Ano ka? Ano sa tingin mo? Hindi ba ako nagnanakaw kung mga magnanakaw pala yung mga nakapaligid sa akin? Of course, sila ang impluwensya ko. 'Di ba? Sila yung mga nakakausap ko tungkol sa kung papaano ang mga diskarte sa buhay. Um, Malamang nagnanakaw ka na rin. Ganun 'yun, 'di ba? Pero kung matapat, maayos yung mga kaibigan na nakapaligid sa akin, malamang sa alamang, maayos at tapat din naman ako sa mga relationship na meron ako. 'Di ba? Kita mo kapag ka nega Yes. yung mga friends na naka ano sa'yo, kumbaga lahat na lang meron silang reklamo, 'di ba nagiging reklamadora ka rin, Jella? Opo. 'Di ba? Yung energy kasi na ibinibigay nila, kapag masayahin yung mga friends mo, nagiging masayahin ka rin. Nagiging optimistic ka sa buhay, 'di ba? Pero kapag ka ganito nga, ikinukubli yung mga bagay na dapat naman pala ay sinasaway nila yung kanilang kaibigan, 'di ba? Nangungunsinti. Malamang sa malamang, kinukonsinti nila yung kalokohan ng isa't isa. 'Di ba? Kasi ang tunay na kaibigan, kahit pa nga magalit ka sa kanya, sasabihin kung ano yung mali mo, kung ano yung pagkukulang mo. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na wala ng pag-asa o pangit yung circle of friends nitong si Echo. Pero sa susunod mong makakarelasyon, yes, ang pakikipagrelasyon ay between you and the other person. 'Di ba? Sa inyong dalawa yan Pero nagmamatter yung mga taong nakapaligid sa kanya rin. 'Di ba? Eventually, kailangan mo rin silang makilala para mas lalo mong makilala yung taong pinakikisamahan mo. Ha, Jella? Yes po. Tama Ganun po. yun. Oo. O eto pa ang mga komento Sabi ni Remy Ibasco, congratulations at naging ex mo na siya. Sabi nga once a cheater, always a cheater. Ayan, eto naman, sabi ni Hana, hindi lahat deserve ng second chance. Mm.
Si Jackie Lou Carulio, ang sabi niya ay mas maraming deserve ng bagay para sa'yo. Okay, mas maraming deserving daw na tao na babagay para sa'yo. Tapos ito, ang isa sa mga pinakamaganda na komento rito. Makinig ka, Aaron Tolentino. Oo, makinig ka sa komentong ito. Humawak sa upuan, ang sabi ni Frank Sinapna. Ang importante, Kuya Poy, ay sobrang gwapo mo. Yun yung komento na isiningit dito sa pag-uusap namin. Grabe naman sa pagkakabagsak naman yan. Eto, si Gail Enriquez, sinuportahan pa yung sinabi ko. Sabi niya, birds of the same feather flock together. Yun yun. Sige. Si Helen Dizon, nako, mga walang kwentang kaibigan yan. Baka pare-parehas silang barkada ng ex mo, kaya nagtatakipan sila ng mga maling gawain. But then again, Jella, natutuwa ako dahil ikaw nga ay nagpaalam na dyan sa klase ng relationship na hindi mo sigurado kung magiging kakampi mo ba? Magiging katuwang mo ba talaga itong pinili mong partner? Congratulations muna sa'yo, no? Oo, kasi mahirap na yung pipiliin mong makarelasyon, hindi mo naman kakampi. At sa likod ng mga ginagawa niyang pagkakamali, wala ring mga kaibigan pala na sasaway at magtutuwid para sa ikabubuti niya as an individual. 'Di ba? Kaya congratulations pa rin ito. Blessing in disguise pa rin ito, Jella. Kaya sa susunod, galingan mo ang pagpili ng magiging jowa. Okay? Ano ang mensahe mo para dito kay Echo, Jella? Siguro is Kausapin mo si Jello. It's as if siya yung nandito sa kabilang linya. Go ahead, Jella. masasabi ko lang po sa kanya is wag na po siya manloko. Wala po maisip, yun na po. Pero may gusto ka pang sabihin. Kanina para naiiyak ka. Ngayon natawa ka na lang. Sige, sabihin mo lang kung ano yung gustong sabihin ng puso mo. Go ahead, Shala, makikinig kami. Kahit ano pa yan. Siguro, ano na lang po. I hope na maging maayos na lang po siya para po sa sarili niya. Ayusin niya po muna yung mga self-issues niya. And bago po sana siya makipagrelasyon sa iba, make sure na lang po na huwag niya na lang pong ulitin sa iba yung ginawa niya po sa akin. Yun po. I-explain mo. Bakit wag uulitin? Kasi masakit. Kasi nakakaiyak. Nakakasayang ng oras, ng panahon. Sabihin mo. Ano? Di ba? Ano yung naramdaman mo nung niloko ka? Sabihin mo sa kanya. 'Di ba? Para alam niya, para may bigat lalo yung message mo para kay Echo at sa mga katulad ni Echo. Yun nga po, sana wag niyo nang ulitin yung pag-cheat kasi alam niya rin naman po sa sarili niya kung ano po yung feeling nun. Kasi sabi siya rin mismo, galing po sa relationship po na niloko din po siya. Sana hindi niyo na po ulitin yun. Yun lang po. Diba? Pangit yung pakiramdam na ikaw ay niloko, ginamit. 'Di ba? Sinamantala ang kabaitan at katapatan. Bakit mo naman gagawin pa sa iba yan? 'Di ba? Yun nga ang mensahe nitong si Jella. Baka naman, Jella, pag ganyan-ganyan ka ng message, bukas makalawa, kayo na naman. Ha? May chance Hindi pa ba po. na magkabalikan kayo? Wala na po eh. Hindi na po. Totoo? Nag-message siya eh. Hindi na po talaga. Nag-message siya. Sabi niya kinikilig daw siya sa boses mo. Mahal ka pa rin daw niya. Anong sasagot mo? Kung mahal mo ako, hindi mo ko lolokohin. Ayun lang. Ayun lang. Niloko. Niloko, di ba? Not once. Di ba? Maraming beses. Jella, di ba?
Ayun Yes lang. po, twice. Twice na. Di, sorry na. Sa iba ka na. Yun na lang rin. Jella, maraming salamat. At ako naman ay natutuwa nga, nakakatawa-tawa ka na ngayon. Pero sabi mo nga, grabe, mag-uumpisa ka ng panibagong taon last year, ano? Nung 2025, nag-iiyak ka. Yung iba nag-iiyak sa tuwa sa pagsalubong ng bagong taon. Ikaw umiiyak ka dahil sa mga revelasyon at pasabog ni jowa. Diba nga? Okay. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.